May nantok, wala. Wala. May gutom, wala. Sino gutom? Taas ang mga kamay! Pagkain ka? Hindi na kayo. Mas lalo kayong magugutuman kung hindi ako nakapasok. Kaya nandito ako, lahat ng gutom, busog. Lahat ng antok, kasi subukan mo. Subukan mong umidlip dyan. Ma'am, tama? Wala kang matutunan. Kasi after ko, mag-exam ako dito ng 1 to 50 items, ang passing score, sir, 149. Kaya dito maranas, dito mo ngayon malalaman kung talagang may natutunan ka ba o wala. Ang i-exam ko, yung sinabi o diniskas ni Ma'am Sandra din dito kanina. 1 to 50 ang passing score, 149. Sabi ng iba dyan, ha? Wala na pananghalian, i-exam pa. Tama ka? At sabi naman ng iba, oh, ex-abroad naman ako eh. Na, tatanungin kita, ilang taon ka sa labas ng bansa? Bakit si Ma'am dito nagpidos? Kasi sabi ng uwa, ex-abroad, hindi ka exempted sa pidos. Sabi ng uwa, pidos is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first time, mag-i sa mga ex-abroad. Malinaw? Bakit? Mga batas na dapat yung malalaman, nung umalis ka doon, nasa labas ka ng bansa, ang mag-update sa mga OFWs sa pamagitan ng PIDOS. Ang PIDOS po ang mag-update sa inyo. Batas ng uwan, ng gobyerno, na dapat yung malaman para magproteksyonan nyo ang inyong mga sarili anytime pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? Kasi pag tinanong kita, ilang taon ka sa labas ng bansa? Sir, 20 years. Baka pag tinanong kita, P, sa PIDOS, P stand for what? Baka ang isagot mo rin sa akin, katulad ng isa dati, 21 years sa labas ng bansa. Paano? Isagot naman ako. Oo na po, pagbibalik na ako. Pero rin tinanong ko, what is P? Stand for what? Ang sagot sa akin, sir, Philippine. Wala may isagot. Kasi, wala naman talaga. Kaya dito, ako ang mag-talk sa inyo ngayon, ako ang kasunod na speaker. Habang nakatingin ka sa akin, sisiguraduhin yung focus ng mind mo sa akin. Kasi bakit? Ang iba, kunyari, tumatango, yes sir. Pero ang nasa isipan, anong oras mo naman kami pagkakawalan dito? Kasi nagmamadaling umuwi. Tama? Kaya paglabas dito, walang natutunan. Dito, sa exam mamaya, sana may maisagot ka. Pero wala kang maisagot, ma'am, iba ngayon. Dati hindi ko nag-i-exam. Ngayon nag-i-exam na talaga. Pag may naisagot ka, may natutunan ka. Pag wala kang naisagot, wala kang natutunan. Dahil wala kang natutunan. Wala kang certificate paglabas dito. Hindi ko. Sabi mo siya, pagay ako dito. Pinatandaan ako sa ka-abroad dito. Ngayon ang nag-exam na nito. Huwag kang madalala siya. Basta nakita ko, pag tinitigan ko sa mata, at alam ko ang nilalaman ng isipan mo, pag tinausap mo ako, pagbigyan kita. Ma'am, madali akong pakiusapan. At ng bagay na pag-usapan. Tama? Ma'am? Hoy! Pangalan ko! Si ma'am, nakalimutan ang pangalan ko. Gusto niyo malaman? Yes, sir! Ang tanong, may ballpen ba kayo? Sige ha. Kailan mag-participate ang bawat isa? Sabi ng kuwa, dapat hindi lang ang speaker dito ang magtatrabaho. Lahat ng kaupo dyan makipag-participate. No? Para may trabaho naman. Okay. Dito, ito lang. Sige nga. Pangalan ko. Lahat may ballpen? May ballpen? Okay. Ang problema, ang iba, nagpapakilala na ako, hindi pa rin mag-isulat-sulat. Kahit may isang litra ng pangalan ko. Ito, tingnan natin. Ito pangalan ko. Tingnan natin ha. Ma'am, alaala mo na, magpakilala na ako. Ito pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbosa, tagapagsasalan ng MIPA, Pinos, Maligas, Maligas,
ang iba nagtatanong Mrs. Sam, nandito kami dahil sa napakaraming mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, ikaw malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ano may sulat ko hindi? Oh, salamat sa may mga kamay! Kaya pagdating sa halalang 2025. Okay. Pangalan ko Sam. May narinig ko diyan, Bisaya, sabi niya, kaaligri ba yan? Kaaligri. Anong ibig sabihin ng kaaligri man? Ang ibig sabihin, lahat kayo magaganda at gwapo. Salitang Thailander yan. Okay. Okay, Mr. Sam. Yes. Binigyan niya ako. Siguro kung umaawit to. Meryl B. Mas maganda ako doon pag sinabi, only. Performer, meron? Saan performer kayo hindi? Nurse, meron? Nurse. Thank you, ma'am. Teachers, meron? Kukunti lang kayo compare kahapon. Kahapon, puro teachers. Gusto yung panoorin, isang speaker kahapon. Isang speaker dito kahapon. 60 plus mga teachers dito. Ngayon, kukunti na lang. Kita sa mga teachers po. Prepare yourself. Teachers. Bakit? Magtatanong ako sa inyo. Ang pangalan ko Sam Carbajosa. Sir, ilang taon ka sa school? Experience? Work experience, mga 10 years. 10 years. Sino umabot ng 20 years as teacher bago mag-resign? 10 years. 15 years meron experience in teaching, meron. Siya teacher na rin. Malatalo naman. Kasi kung teacher ka, wala diyang magagay mo dito. Dati, may kasakay ko sa mga bus, sa jeep. Pinagtatanggal ko. Tapos yung Yose, nakasakay ako. Brad, kailangan ako yung Yose mo. Kala niya, dabaw lang, no? Sa Manila, ginagawa ko yung dati. Pero ngayon hindi na. Kasi laki nito. Sir, teachers, nag-resign po kayo? Wala nang trabaho sa Pilipinas? Wala na. Magandang, ano ngayon, malaking sahod ngayon. Talaga, dagdagan pa yan. Pagkatapos sa eleksyon. Pag nanalo. Dagdagan. Ayaw nyo na sa Pilipinas. Magandang offer sa labas sa bansa. Piliin mo 30,000, 40,000 o 200,000. 200,000, no? Yes, sir. Magkano sa salary mo? 200,000 naman. Around that. Si ma'am ganun din. Parehas po ba? Parehas ka na. Pero nagtanong ko nila, teacher, sino teacher? Kayo lang tumataas, si ma'am hindi tumataas na tumaas. Tumaas po yun. Thank you. Ngayon ganito. Teacher. Sino may edad na dito? Ano wala? Puro bata. Sir, teacher, your profession, your course is education. That's right? No, literature. Oh? Talaga? Nag-take ka lang ng ano? 72 units? No. Hindi ko ako licensed. Ay, hindi ka licensed. Maputi na lang. It's not a requirement. Okay, that's not a requirement. Okay, in teaching in Abroad. Japan. Sir, si sir teacher. Pero hindi ka nakapag-72 units, hindi ka nag-take. Okay. Sino naka-72 units as teacher? Meron? Ma'am, kayo po. Sinong teacher dito na? Ma'am, education. Your course is education. Teachers, makinig. Education. Ma'am, what is education? She said 17 years. 17 years in experience. General work experience. General working. As what? Iba-iba po. Ay, iba. You are not totally as teacher. Okay. Pero ngayon, you are a teacher. In Japan. Opo. What is education, guys? May makasagot? Oh, sir, saan kayo? Sir. Oh, sige. Sige, sir. Education, guys, is a continuous
process of learning. Right? Sa mga teachers, talaga. What is, no? Teacher. No, kahit sino yan. Teacher is a noble profession of the universe, ma'am. Hindi po basta-basta magiging teacher. Ganun po ang papel ng isang teacher, ma'am. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, sir. Kasi noong nakaraan, sabi ng isa dito, kasi 25 years sa labas ng bansa, hindi ako pinapansin. Pero may tinanong, what is your profession? Yung tinanong ko, anong work mo sa labas ng bansa? Sabi niya, tutor. Meaning to say, your profession is education, yes. What is education? Hindi siya makasagot. What is teacher? Hindi siya makasagot. Teacher is a noble profession of the universe. Bakit po? Yan ang course ko. 1992. Maraming kumuha sa akin, ang liit ng sahod. Katulad nyo, kaya nag-alisa, tama? Ang liit ng sahod sa Pilipinas, kinuha ko ng private. Ano pipiliin ko? Year 2006. Pinupilan ako 6,000, private. 6,000. Sa kabila, 20,000. Hindi school. Ay, doon ako sa 20,000. Kaya hindi naman ko teacher. Hindi ko teacher, pero 20,000 ako. Year 2016. 2006. Kaya hindi po madali ang pagiging isang teacher, guys. Itanim nyo sa isipan nyo. No? As teacher, ha? Ang buhay ng isang teacher, noble profession of the universe. Kasali na doon yung ICC. Okay! May natutunan? May natutunan? May antok? Wala? Wala! Tuloy-tuloy, walang antok. Okay. Kaya ako nandito. Mr. Sam, anong papel mo? Ang papel ko, ha? Is welfare assistance just in case of emergency. Kaya ako nandito just in case of emergency. My part is more on realities. Hindi na ako mag-open ng projector or PowerPoint kasi kabisado ko naman ang sasabihin ko sa inyo. Pakinggan nyo na. Isang batas lang naman na pag-usapan natin ngayon na dapat mong malaman. It's a broadcast. Ngayon mo lang ito maririnig. Kasi, hindi naman tayo nagkita noon. Tama? Ikaw, sir, ex-abroad ka. Hindi ka pa ex-abroad? Ilang taon ka sa labas ng bansa, sir? Tagal na. Nagpidos ka nung umalis ka noon? Okay. Nakita mo ako sa pinagpidusan mo noon? Wala. Kasi wala naman talaga ako doon. Kayo mga service. Okay! Mayroon akong sasabihin sa inyo na napakalagang bagay na dapat mong malaman. Sino magsasabi? Ako. Kaya dapat concentrate. Huwag sa katabi. Huwag sa cellphone. Huwag sa naghintay sa iyo sa baba. Bakit? Baka mamaya, paglabas mo, ang iniisip mo lang certificate. Hanggang certificate ka lang. No? Bakit? Guys, hindi po madali ang pagiging buhay ko FW. Hindi madali. Iba ang batas dito. Iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. No? Iba ang batas doon. Kunting pagkakamali, mananagot ka. Mahigpit man ang bansa na pupunta mo kung hindi. Pero, pag nagka-problema ka, mananagot ka. Bakit? Mayroong kasabihan. Wala kang alam sa batas. Sinasabi, ignorancia, legis, niminim, is isa. Alam mo yan, sir? Ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one. No one is above
Dalo. Kaya kung bakit si Digong sa labas ng bansa ngayon. Pero may technicalities na nangyari. Parating ng eleksyon, mag-isip kayo kung sino ang nararapat na ilok-lok nyo. No? Tama? Hindi yung nailok-lok ko na. Nandoon ka sa... Wala na rin. Wala pa rin. Wala akong pinapanigan. Kung magkanda ko ng surprise survey, ha? May tataas kayo ng kamay. Dalawa lang naman eh. Mayroon? Mayroon tataas ng kamay? Mayroon? Alis hindi naman kayo eh. Di ba? Sa PDP laban, Duterte, grupo yan. Sa alyansa, BBM. Sige nga, surprise survey. Sino ang napupusuan mo? At sino ang nararapat para sa'yo? Itaas ang kamay. Alyansa. Taas, alyansa muna. Taas yung mga kamay. Taas. Taas. Okay. Tibayan ng loob to. Magpakatotoo ka. Ang OFW dapat matapang at buo ang loob. Tama? PDP. Taas yung mga kamay. Taas. Taas. Sige. Taas. Yan. Thank you guys. Bakit lang ba? Okay! Pupunta kayo Netherlands. Pupunta kayo? Katakutan. Sa hindi tumaas ang kamay, ibig sabihin, undecided. No. Sa mga tumaas ang kamay, decided. Pero, ang masabi, hindi ko, short survey lang ko, bakit? Sila nag-short survey, kali survey. Ay ako sa loob ng pitos, OFWs. Inay ko ang opportunity na makapag-survey. Bakit? Tumaas kayo ng kamay. Bukas. Lalabas na. Kala nyo ha? Okay. Malaman nyo mamaya. Okay. Batas muna ang pag-usapan natin. Batas. Sino? Si Mamo. Gusto matulog, hindi mo kayo eh. Sino ang mga ex-abroad ulit taas yung mga kamay, please? Seryoso? Thank you. Sino ang mga first-timer taas yung mga kamay, please? Mas marami yung mga first-timer. Ex-abroad, magtatanong lang. Hindi, pero mayroong hindi tumataas ng mga kamay, no? Nagpataas ako ng kamay 2 beses. Pero ang iba, hindi talaga tumataas ng kamay. Ang tanong ko sa hindi tumataas ng mga kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang nakatingin na sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo para makauwi na kami. Tama? Okay! Okay, ngayon. Ex-abroad, iparinig nyo sa mga first-timer. Isang sagot, isang tanong. Isang tanong ko lang, isang sagot. Ang isagot nyo sa akin ex-abroad, either masarap lang o hindi. Sige nga, marinig sa mga first-timer dyan. First-timer naman. Ex-abroad, isigaw nyo, masarap buhay o OFW hindi? First-timer. Narinig nyo? May sumigaw dito, may humabol pa. Hindi. Hindi kayo magtataka. Sa part ko, may marinig kayo, nakatakot-takot. Pero hindi ko naman talaga kayo tatakutin o tinatakot. Kay Ma'am Sandra Lynn kanina, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya kung ikaw first-timer, lahat ng sasabihin ko dito ngayon, at pag may nangyari sa'yo, kung ang excitement mo kanina is 100%, may tendency, mauubos yung excitement mo. Tuwing may nangyari sa inyo. Bakit? Tuwing may nangyari sa'yo, pag sinabi ko, magbawas ako ng 20%. 20 times 5 equals 100%. Kaya kung 5 beses ako magbawas, may tendency maubos ang excitement mo. After ko mag-talk, baka makapag-isip ka na. Tutuloy pa kaya ako? Pasalamat kayo sa inyong mga agencies. Bakit? Alam ng inyong agencies, doon kayo magpidos. Pero maghanda nyo ng sarili mo. Bakit?
Pasalamat kayo sa inyong agency. Bakit? Katakot-takot man. Pero ang nais ng inyong agency, matulungan kayo. No? Kumita daw. Matulungan kayo, tama, kumpleto, para kumita. Pagdating sa labas sa bansa, tama? Dadaan ka sa training na mayroong katakot-takot na part. Pasalamat kayo, ibig sabihin, mahal kayo ng inyong mga agencies. Ang daming pidos dito. Ang daming pidos dito. Pidos doon. Pidos doon. Pidos doon. Pag labas mo, certificate na hawak mo. Hindi nyo maririnig yung katakot-takot na napag-usapan sa mo. Pero hindi mo alam, yung narinig mo, nakatakot-takot na problema, iyan ang magiging sandata ng pagdating sa labas sa bansa. Sinusubukan ka kung paano ka maging matatag, matibay, no? Kailangan buo ang loob mo pagdating sa labas sa bansa at dapat palaban ka. Kasi ang mga OFWs dapat ay palaban. Hindi po yung pabanting-banting doon sa labas sa bansa. Hindi po batas ang nasunod natin dito ang nasunod pagdating doon. Tama, sir? Hindi ka doon, huwag pwede magpaganon-ganon lang. Kasi, ganon-ganon lang. Kailan, bilis-bilisan mo ang kilos mo, guys. Pagdating doon, kaya punting snappy ka, guys. Ha? Bakit? Marami kang dapat sundin. Ang problema, walang pinipili. Kahit isang bansa ka, may problema. Sana huwag kang matimpuhan ang problema na yun. At sana maging handa ka. Wala sa mukha. Wala sa performance, wala sa mukha, wala sa pangit man o maganda, gwapo man o maganda. Pag may problema, talagang problema yan. Okay? Anong gwapo mo? Pag hindi mo kaya solusyonan ang problema mo, Sir, magka-heart failure na lahat, walang silbi ang pag-upload nyo. Malinaw? Magtanong lang, lahat ba kumuha na ng ATM? Meron? Meron! Meron. Sino may ATM? Okay. Ingatan nyo yung mga ATM ninyo. Kasi ang iba dyan, ang daming ATM sa wallet. Umalis, pagdating sa labas ng bansa, wow, kailangan lahat ng ATM ko may pera to pag-uwi. Sisiguraduhin mo. Pero, pag may problema ka hindi mo masolusyonan, sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng ATM mo, walang laman yan. Kaya pag may nakita kayo sa mall, lahat ng ATM machine, nagsalpakan na ng ATM card, lipat naman sa kabila, walang lumalabas na pira. Alam niyo na kung sino yun. OFW yun. Hindi nagtagumpay sa labas ng bansa. Puro ATM, walang laman. Ang ATM na pera. Ingat, ituturo ko sa inyo anong sikreto, anong mga techniques. Para magkaroon ng laman. Hindi, sabihin lang, bakit? Kumulang mo naman. Mabuhay naman tayo dito sa Pilipinas, kaya ito lang yung trabaho. Natunan ng isa dito, sir, kahawin mo eh. Tinanong ko, sir, anong trabaho mo? Wala eh. Murang natubuan ka ng tamang pag-isip ng trabaho sa inyo, wala po eh. Paano ka nakakain? Paano ka naka-provide ng mga needs mo? Sabi niya, depende po. Wala ka ng trabaho? Anong ginagawa mo? Masagot sa akin, sir, kahawin mo ha. Masagot sa akin, sir. Tumikimpo po. Tumikimpo pag ano? Pag mayroong may kumukuha ng sahod. Sir, tumikimpo ka ba? Kawin mo lang yung sila, hindi ka ba? Guys, ingat. Hindi sa labas nangyayari, hindi lang sa labas nangyayari, pati sa loob ng pidos. Kaya kung nandito ka ngayon sa loob ng pidos, dapat magmasid ka sa katabi mo, hindi lang sa katabi, pati sa likod at sa harapan mo, titigan mo na, tandaan mo ng mga mukha dyan. Kaya sabi niya sa dyan, kung ano, kami nag-usap-usap dito, pinala. Guys, hindi ako nawala sa topic, concentrate, magkakauwi kayo ng maga. Hindi ko na sa topic. Mr. Sam, no? Mawala din gutom mo. Tignan mo, pati yung tawa mo ng tawa diyan, mamaya, gustuhin mo mga tumawa, pero may maramdaman ka na ano, yung mata mo ay hinahatak na ng antok.
Kahit gusto mong tumawa, pero hatake naman ng antok yung iyong mga mata. Okay, magtanong lang. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Batas ang pag-usapan natin. Nakapag-sign ng kontrata. Taas yung kamay. Ang dami nyo, no? Ang dami. Oh. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Sus, naku. Mas marami. Itong grupo lang ang may tumaas na mas marami. Pero dito wala pa, no? Okay? Wala pa gaano, no? At maraming hindi tumataas ang kamay. Okay. Makinig. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Malinaw? Tama ba, ma'am? Sa inyo? Tama? Perfect. Nakapag-sign ka na dapat ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami? Wala pa. Yan ang sinasabi ko. Super excited ka kanina. Pero dahil narinig mong part na to, kung hindi ka man nakapag-sign ng kontrata, normal lang yun. May ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo ngayon. Oh. Kaya hindi madali ang pagiging isang OFW. Pag pumasok ka sa buhay OFW, alamin mo ang pinasukan mo. Ano ba itong nangyari sa akin ngayon? Magbawas lang naman ako ng 20%. Sa excitement ko na 100, ang natira is 80%. At dapat, siguraduhin makaalis ka na after ng pagpidos kasi nasa batas. Ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan, 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Wala na siya sa Pilipinas ngayon at dapat wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Sabi na iba, ha? Bakit ako? 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin po, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo, natira? 60 na lang. At dapat, makinig ha, porque nakasign kayo ng kontrata. Ha? At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Hindi lang nakapagpidos, hindi lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% naman ang mababawa sa'yo. Sa excitement mo, ang natira is 40% na lang. Guys, sana wag mangyari yung nangyari sa 12 teachers last year, papuntang Korea. Nagbayad ng 280,000 bawat isa. After ng pagbayad, ang sabi, ipalo up nyo. Pag nagpalo up kayo dito sa Las Piñas, dito naman ako nakatira di ba? Nung mag-usap tayo, nakita nyo naman ang bahay ko. Pero nung makapagbayad na, no? Anong nangyari? Wala na. Nung magpapalo up, wala na. At large na ang suspect. 280,000 each. Sinundan ng 178,000 bawat isa, 20 plus from Batangas. Instant millionaire. No? Papunta ng Korea, Japan, Malaysia, Africa, Poland. Poland. Tapos, ano pa? Yan, ano pa? Japan. Czech Republic. Kaya dito, pagdating sa usapan na to, hindi maiwasan. Mayroon na talagang lumalabas na hindi nagpapaalam. Lalabas, pagkatapos, kunyari lang yung nasisiya. Pagdating sa labas, ito na. Ma'am, bakit ginawa nito sa amin? Sabi niyo, ito ang sahod namin. Tapos sabi niyo, makaalis kami ng ganitong buwan. Pagkatapos, kinuhaan mo kami sobrang laki.
Wala pa kami pinipang na kontrata. May unang lumabas kanina hindi nagpaan. Yun na yun ang gagawin. Tatawag na yun. Parang nagkakatawa na parang nakakatakot. Tama? Parang kinakabahan ka, no? Gusto mong tumawa pero hinahatak na ng antok ang iyong mga mata. Bakit? Nangyari sa'yo. Dapat, pag nagbayad, based on 1 month salary, at pag nagbayad sa lugar, Jollibee, Chowking, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit ko na dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba, agency. Bakit kami, Jollibee? Sabi naman ng isa, yes, pinamirienda tayo. Yung pinamirienda sa'yo, hindi niya pira yun. Pirang yun. No? Nabilog ka lang talaga. Uso naman yan, bilugan no? Ay dapat, ingat, dapat sa loob ng agency. At hindi dapat sa GCash. No? Isa pa. Tinamaan na. Okay! Gagong. Sige sir, sabihin mo lang. Mabuti na lang ma'am, nalaman namin. Okay. Dapat sa loob ng agency. Okay? Magbawas ako ulit ng 20%. Kung may nangyari sa'yo. Ang natira is 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ay mayroong kakulangan resibo. Sabi ni iba dyan, ikaw, may resibo ka ba? Sabi ni isa, wala ko yung resibo ba eh. Wala daw siyang resibo. Salita ng Thailand yan eh. Wala ko yung resibo ba eh. Tako pa itil itong kumuha ba eh. Ang sabi si Ben, malaking taong kumuha. Okay. Ito na, may tumawag na. Dapat may resibo. Kung nangyari sa'yo, another 20. Kinatagin ang to. Another 20%. Ang ibabawas, wala nang nakikita. Tama mga sir? Mr. Sam, bakit alam mo? Ayan kasi trabaho ko eh. Bago ako rito, wala pang mga pilos na to. Nasa 20 years in service na ako mahigit. Wala pa tong narinig nyo na tumutulong ngayon. Mahigit 20 years na ako na tumutulong sa mga katulad niya ng mga OFWs. Kaya kung bakit yung cellphone na to, habang hinahawakan ko, pinapaikot ko. Kasi pag may na sintruhan dyan, at biglang nag-blink ang cellphone ko, may ibig sabihin, yung hinahanap ko sa labas, dito ko lang mahuli pala sa loob. Wala naman nag-blink. No, parang biktima lang pero ang suspect wala. Parang biro lang, no? Ma'am, parang biro lang, no? Mga twinto ko, no? Ganun ako pag nagsalita dito, parang biro. Parang biro, pero lahat ay totoo. May isang away dito. Parang biro lamang. Dumating kayo sa Pidos na hindi inaasahan na inyong mapakinggan. Guys, nangyari man sa inyo, dapat alam ng inyong agency. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency sa labas. Dumadali ng mga OFWs, guys. Kaya hindi po madali ang pagiging buhay OFWs. Ingat, baka isa ka nakikipag-transaksyon sa labas. Ginamit ang pangalan ng agency mo. Ang purpose lang, makakapangulimbat ng malaking halaga sa inyo. I-inform agad ang inyong agency para hindi sila manamay. Bakit? Hindi basta-basta lang yung kaso na yun, mabigat na kaso yan. That is a violation of Republic Act 8042. Kung ikaw may nangyari ngayon sa mga sinasabi ko, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya kung bakit alam, yan ang trabaho.